Itim na uwak. Magandang gabi sa inyong lahat, mga tagapakinig ng Sityo Bangungot. Sa araw na ito ay isa na namang kakaibang kwento ang ating matutunghayan mula sa sulat na ipinadala sa atin ng ating letter sender for today na itago na lang natin sa pangalang Eleanor. Tungkol daw ito sa tiyuhin ng kanyang ina na noon ay bigla na lang nawala sa kanilang lugar. Kaya naman inakala nilang patay na ito. Ngunit makalipas ang mahabang panahon, bigla na lamang daw itong bumalik na may kakaiba na sa kanyang pagkatao. Ano nga ba ang nangyari dito at ano ang kababalaghang nasa likod ng kanyang pagbabago? Halina't samahan niyo akong tunghayan ang kwentong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Eleanor. 48 taong gulang na guro sa isang pampublikong paaralan dito sa Tarlac. Bago lamang po akong nakikinig dito sa inyong channel, pero isa na ako sa palaging nakaabang sa mga bago niyong uploads. Kaya naman naisipan kong magbahagi rin sa inyo ng kwento. Nalaman ko lang din po ang kwentong ito sa nanay kong tawagin na lang natin bilang Maria. Bata pa ako nung kinuwento niya sa akin to, pero hanggang ngayon ay nakatatak pa rin ito sa isip ko. Tungkol po ito sa kanyang tiyuhing itago na lang po natin sa pangalang Tio Donato. Noong bata pa raw si nanay, siguro mga 6 na taong gulang pa lang siya, ay natatandaan niyang may mga kakaibang displays dun sa bahay ng kanyang lola. Mga taxidermy ng crows o uwak na talaga raw pong kinatatakutan nilang magpipinsan noon dahil mukha itong buhay na buhay kapag tinitingnan nila. Pero hindi raw po ito magawang itapon ng kanilang lolo't lola dahil pagmamay-ari daw po ito ng kanilang Tio Donato, ang bunsong kapatid ng kanyang tatay na bigla na lang daw pong naglahong parang bula sa kanilang lugar noong araw. Ang kwento raw po ng mga kamag-anak nila, nagpaalam lang daw itong mangunguha ng kahoy na panggatong. Pero hindi na raw ito nakabalik pa. Sinubukan daw po itong hanapin ng kanilang mga kaanak pero talagang hindi na nila ito nakita pa sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman inakala nilang sumakabilang buhay na ito. Wala silang ideya kung ano bang nangyari dito. May mga nagsabi na baka raw inatake ng mabangis na hayop sa gubat o di kaya'y nakursunadahan ng masasamang loob. Pero meron din pong nagsasabi na baka kinuha raw siya ng mga engkanto. Hanggang sa nagpadasal na nga raw ang buong pamilya nila noon para kay Tio Donato. Pagkatapos ay pinagtitirik na rin nila ito ng kandila tuwing araw ng mga patay. Kaya kahit sanggol pa lang si nanay nang mawala ito ay kilalang kilala niya ang kanyang tiyo. Hanggang isang araw, nagulantang na lang silang lahat ng isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa lugar. Maria, anak, buksan mo nga ang pintuan, tingnan mo kung sino yung kumakatok.
Napahinto raw si Nanay Maria noon sa pakikipaglaro sa kapatid niya nang utusan siya ng kanyang tatay Renante na noon ay kumakain ng merienda sa kanilang kusina. Agad naman daw pong sumunod si Nanay noon. Pero pagbukas pa lang niya sa pintuan nila ay sinalubong na siya kaagad ng isang malakas na simoy ng hangin. Napanganga rin daw po si Nanay noon nang makita niyang ang dilim-dilim ng paligid sa labas, gayong 3:00 pa lang naman daw noon ng hapon. Napakarami daw po kasing lumilipad na itim na ibon sa himpapawid, mga uwak na halos tumakip na sa liwanag ng paligid. "Anak, sino nandyan?" Narinig daw po niyang sigaw ng tatay niya kaya nantauhan siya mula sa pagkakatulala. Noon pa lang daw napansin ni Nanay ang lalaking nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Hindi pamilyar ang itsura ng lalaki sa kanya. Sa liit ng pamayanan nila ay bibihira lang naman daw pong may mapadayong taga-ibang lugar doon. Nakatira kasi sila sa paanan ng bundok sa isang liblib na lugar sa isang probinsya sa Central Luzon na malayo raw po noon sa Kabihasnan. "Maria? Ikaw si Maria, di ba?" Napatango na lang daw si Nanay sa tanong na yun ng lalaki. Pagkatapos nun bigla raw siya nitong nginitian. "Kumusta ka na? Ang laki-laki mo na. Nandyan ba Tatay Renante mo?" "Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Saka bakit niyo po hinahanap si Tatay?" "Ako ang nagpangalan sa iyo, Maria. Sanggol ka pa lang kasi nung umalis ako dito sa atin. Ako to, ang Tio Donato mo." Literal na nanlaki raw ang mata ni Nanay sa sinabi ng lalaki. Siyempre natakot siya. Ang alam niya kasi patay na ito. Kaya ang unang pumasok daw po sa isip niya yun ay baka multo na ang nagpapakita sa kanya. Nagtatakbo raw tuloy siya pabalik sa tatay niya sakay sinumbong ang kanyang nakita. "Si Donato? Nasa labas? Papaanong..." Dali-dali raw tumakbo ang tatay niya palabas at ganun na lang daw ang tuwa nito nang makitang totoo nga ang sinasabi ni Nanay. Sabik na sabik daw si Lolo Renante na makitang muli ang kapatid niya na hindi na nito napansin yung napakaraming uwak na unti-unti nang umaalis dun sa lugar nila hanggang sa kahit si Nanay ay nakalimutan na ang tungkol doon. Tuwang-tuwa raw ang lahat ng mga kamag-anakan nila sa muling pagbabalik ng kanyang Tio Donato. Kahit yung mga ibang taga doon sa kanilang pamayanan ay nagulat din dahil nga ang akala rin nila ay matagal na itong patay. "Donato, saan ka ba talaga nanggaling? Ilang taon ka rin nawala, akala namin lahat patay ka na." "Kuya Renante, hindi na importante yun. Ang mahalaga, nandito na ulit ako. Mababantayan ko na kayong lahat." "Mababantayan? Saan?" "Matutulog na ako, kuya. Bukas na lang ulit tayo mag-usap." Palagi raw ganun si Tio Donato, Sir Jupiter. Palagi
Palagi raw itong may mga sinasabing hindi naman nila lubos na maintindihan. Sa totoo lang po ay marami raw ang nakakapansin noon na malaki ang pinagbago nito simula nung siya'y bumalik. Dati raw po kasi bago ito mawala ay ito ang pinakakuwela sa kanilang magkakapatid. Pero ngayon ay halos bihirang-bihira na itong makipagkwentuhan. Bukod doon, medyo marami rin daw po itong ginagawang mga weirdong bagay. Tulad na lang ng palagi nitong pakikipag-usap sa mga uwak na isa pang ipinagtataka ng kanilang mga kaanak. Kuya Reynante, hindi ba napapansin? Simula nung bumalik dito sa atin si Donato, parang hindi na yata umaalis yung mga uwak na yan dito. Parang kahit saan magpunta si Donato, nakasunod sila eh. Ano naman ang ibig mong sabihin dyan, Agustin? Wala naman, kuya. Nagtataka lang ako. Natatakot sa mga nakikita kong pagbabago ni Donato mula nang bumalik siya. Saka diba, mahal na siyang mga uwak. Kamatayan daw ang mga kadikit ng mga yan eh. Matagal naman nang mahilig mag-alaga ng uwak si Donato, hindi ba? Alam mo kasi, matatalinong ibon niyang mga yan. Kaya nga hindi sila dapat basta-basta sinasaktan, di ba? Dahil kayang-kaya nilang tandaan ang mukha ng taong gagawa sa kanila ng masama. Ganon din siguro kapag mabuti naman ang ginawa mo sa kanila, kaya siguro palagi silang nakasunod kay Donato. Pero kuya, paano mo ipapaliwanag yan? Tingnan mo si Donato oh. Ginagaya kung paano ibuka ng uwak yung pakpak niya. Palagi siyang ganyan eh. Natatakot na nga sa kanyang mga anak ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Agustin. Matagal siyang nawala, kaya malamang marami nang nagbago sa kanya. Maging masaya ka na lang na bumalik ang kapatid nating inakala nating patay na. Noong una, hindi naman daw po gaanong kapansin-pansin ang mga kakaibang ginagawa ni Tio Donato. Pero habang tumatagal, talagang nakapagdudulot na siya ng takot sa mga taong nakakasalamuhan nila. May mga pagkakataon daw po kasi na bigla na lang itong tumatawag ng napakaraming uwak. Pagkatapos ay kumakain siya kasabay ang mga ito. Mga pagkain tulad ng prutas at gulay. Dahil simula daw po nang bumalik si Tio Donato ay hindi na ito kumakain ng mga putahing ipinadadaan pa sa apoy o iniluluto. Kung minsan naman nakikita rin nila itong ini-imitate o ginagaya ang mga ginagawa ng uwak na palagi niyang kasama. Hinahayaan na lamang daw ito ng mga kapatid dahil ang katuwiran daw nila ay hindi naman ito nakakasakit o naghahatid ng kapahamakan sa kahit na sino. Pero hindi pala yun magtatagal. Oh, Donato, saan mo dadalhin yung mga kahoy na yan? Ito. Ipunin ko lang, Kuya Reynante. Nag-iimbak na ako ng mga pangunahing pangangailangan para hindi na ako mahirapan kapag dumating na siya. Ha? Sinong siya? Donato, saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo ah. Donato! Prutas, gulay, bigas, panggatong. Halos araw-araw daw ay nag-iimbak ng mga ganon si Tio Donato sa isang kubong siya rin mismo ang gumawa. Kahit na may sarili naman daw silang tirahan noon, Sir Jupiter. Hinayaan pa rin daw ito ng kanyang mga kapatid kahit na para itong ibon na gumagawa ng sarili niyang pugad. Sa mga kakaibang ginagawa kasi ni Tio Donato ay para na siyang wala sa sarili niyang katinuan. Wala naman daw pong kakayahan noon ng magkakapatid na patingnan siya sa espesyalista. Kaya pinagbibigyan na lang nila siya sa gusto niya.
Nawiwirduhan na nga rin po pati raw yung iba nilang kapitbahay. Pero hindi na lang daw nila pinapansin ang sinasabi ng mga ito. Masaya lang daw silang bumalik na ang kapatid nila. Ngunit makalipas ang 2 buwan, unti-unti na ring nagsisi ang mga kaanak nila nang may mangyaring isang hindi inaasahang pagkakataon sa kanilang lugar. Punyeta namang mga uwak to, napakarami. Ba't ba ayaw nang umalis ng mga to rito? Namimirwisyo na eh. Kuya Renante. Oh, Agustin, napapano ka? Tumangos ka dyan. Kuya, nakita mo ba si Donato? Hinahanap siya ni Aling Sora eh. Nawawala raw kasi ang anak nila. Si Donato raw ang nakitang huling kasama ng bata. Ano? Sir Jupiter, ang kwento ni Nanay Maria sa akin, nagkagulo raw po noon sa kanilang pamayanan. Sa loob daw kasi ng 2 linggo, sunod-sunod na ang naging pagkawala ng mga bata sa kanilang lugar at hindi na mahanap ang mga ito, tulad ng nangyari noon kay Tio Donato. Dahil doon ay siya ang pinagbibintangan ng mga tao, lalo pa at may isang nakakita raw na siyang huling kasama ng isang bata bago ito mawala. Tikom naman ang bibig ni Tio Donato. Hindi siya tumatanggi at hindi rin siya umaamin. Wala siyang pakialam sa galit ng mga kalugar nila, kaya napilitan daw po ang mga kapatid nito, kabilang na si Lolo Reynante, na itago ang kanilang kapatid. Pilit din naman nila itong pinapaamin kung may kinalaman nga ito sa nangyayari, pero kahit sa kanila ay hindi rin ito nagsasalita. Pero may sikreto pong sinabi sa akin si Nanay, Sir Jupiter. Nang mga panahong yun daw ay alam niyang ang kanyang Tio Donato nga ang kumukuha sa mga batang nawawala sa kanilang lugar. Siya pa nga raw po ang katulong nito sa pagdadala ng mga batang yon sa isang parang kuweba dun sa itaas ng bundok. Siya rin ang tagadala ng pagkain sa mga ito kahit nalabag daw yun sa loob niya. Huwag na huwag kang magsusumbong sa kahit na sino, Maria. Kapag hindi mo ako tinulungang itago at iligtas ang mga batang yan, buhay niyong lahat ang magiging kapalit nun. Ginagawa ko ito para iligtas kayo. Bumalik lang ako rito para iligtas kayo. Yan ang tatandaan mo. Bakit hindi nyo na lang po kasi sabihin sa kanila na ganun ang intensyon nyo? Walang maniniwala sa akin, Maria. Kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi nila ako paniniwalaan dahil para sa kanila, isa akong baliw. Yun daw po ang laging sinasabi sa kanya ng kanyang tiyo. Takot na takot daw po si Nanay Maria noon, kaya sumusunod na lang siya sa lahat ng sinasabi nito at hindi rin niya magawang magsumbong sa kanyang tatay. Hindi naman daw po sila sinasaktan ng kanyang Tio Donato. Sa katunayan ay napakabait nito sa kanila, kahit na sobrang nakakatakot ang mga ikinikilos nito. Palagi raw po sila nitong iningitian, pinakakain ng masasarap na prutas at kung minsan ay nakikipaglaro pa ito sa kanila kapag nakakakuha ito ng pagkakataong bisitahin sila dun sa kuweba. At alam nitong hindi siya masusundan ng kahit sino. 'Yun
Sabi ni nanay nung una raw po ay pinapayagan pa raw siya ni Tio Donato na umalis sa kuwebang yun at umuwi sa kanila. Pero isang araw ay bigla na lang siya nitong pinagbawalan. Ikinulong na rin daw po siya nito doon sa kuweba kasama ang iba pang bata. Hindi na kayo pwedeng umalis dito, Maria. Malapit na siyang dumating. Hindi kayo ligtas doon sa paanan ng bundok. Dito na lang muna kayo. Nangatwiran pa raw si nanay noon na baka hanapin siya ng kanyang tatay Renante. Pero naging matigas daw ang kanyang Tio Donato. Ako na ang bahala sa tatay mo, huwag ka mag-alala. Niyakap pa raw siya ng kanyang Tio Donato bago ito muling nagsalita. Mag-iingat kayo, Maria. Sana lumaki kang mabait at mabuting bata. Lagi niyong tandaan, nandito lang ako. Palagi ko kayong babantayan kahit hindi niyo ako nakikita. Nang gabing yun, Sir Jupiter, nandun lang daw po si nanay noon sa loob ng kuweba. Bigla raw pong umulan ng pagkalakas-lakas na may kasama pang napakalakas ding ihip ng hangin. Mabuti na lang daw po at nandoon na ang lahat ng kailangan nila, kaya kahit papaano ay hindi naman sila namatay sa sobrang lamig. Yung kuwebang yun daw po ang naging silong ni nanay sa napakalakas na bagyo ng gabing yun. Naging ligtas silang lahat ng mga batang kasama niya, samantalang ang hindi nila alam ay halos lumubog na pala sa baha yung pamayanan na tinitirhan nila sa paanan ng bundok. Wala man lang daw pong nakaalam na may malakas palang bagyong dadating noon. Basta bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan at mapanirang hangin na halos bumura dun sa dati nilang mga tirahan. Buti na lang daw po at walang batang naiwan doon sa paanan ng bundok. Kaya yung matatanda ay nakagawa agad ng paraan para iligtas ang mga sarili nila. Sa kabutihang palad po ay walang nasaktan o nasawi sa nangyari at lahat sila ay ligtas sa nakakatakot na trahedyang yon. Pagkatapos daw po ng bagyo, nagulat na lang sila nanay nang matuntun na nila Lolo Reynante yung kuweba kung saan sila itinago ni Tio Donato. Hanap na pala ito ng hanap sa kanya nung gabi pa lang na nawawala siya. Wala na rin daw kasi si Tio Donato niya doon sa paanan ng bundok at ang mga natira na lang na nandoon ay yung mga alaga nitong uwak. Paano po kayo nakarating dito, tatay? Sino po nagturo sa inyo ng daan papunta dito? Tagong-tago po ang kuwebang to eh. Umiiyak na raw si nanay habang yakap-yakap siya ni Lolo ng mga sandaling yon. Sinundan ko yung uwak na palaging kasama ni Donato kaya nakarating ako rito. Hindi na kasi namin mahanap ang tiyuhin mong yun. Wala ba siya rito? Umiling daw po si nanay at sinabi niya kay Lolo Reynante na kagabi pa sila iniwanan ni Tio Donato. Ikinuwento rin daw po niya ang lahat ng nangyari at kung papaanong napunta ang mga batang yon dun sa kuweba, kabilang na siya. Pati po ang dahilan ni Tio Donato ay sinabi rin niya at ikinagulat yun
ni Lolo Reynante. Sabi pa nga nito ay parang milagro daw po ang nangyari. Para daw pong anghel si Tio Donato, kaya nga sa unang pagkakataon ay nasaksihan daw po ni Nanay Maria na mapaluha ang kanyang ama. Hinanap ulit nila ang kanyang Tio Donato, pero sa pangalawang pagkakataon, Sir Jupiter, bigla na naman itong naglaho na parang bula. Wala pong nakakaalam kung saan ito nagpunta. Basta simula noon ay hindi na rin ito bumalik pa. Walang kahit na sino ang makapagpaliwanag tungkol sa misteryoso nitong pagkawala at hanggang ngayon ay clueless pa rin silang lahat sa kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Yung mga magulang daw po ng mga batang itinago ni Tio Donato sa kuweba sa huli ay nagpasalamat pa dahil nailigtas ang kanilang mga anak dun sa bagyo. Ganun din daw po ang tingin ng mga kamag-anak nila sa ginawa ni Tio Donato, kaya lalo pa silang nalungkot na nawala na naman ito. Pero ang sabi ni Nanay Maria, parang tinupad nga po ni Tio Donato ang pangako niya na babantayan pa rin sila. Dahil simula daw po noon ay hindi na nawala sa lugar nila yung mga uwak na parang naging alaga na nito. Madalas pa nga raw po ay nagbibigay ito ng babala sa kanila kapag may dadating ulit na bagyo o kung anumang dilubyo sa kanilang lugar. Sa mga ganung pagkakataon daw po kasi ay nagtitipon-tipon ng napakaraming uwak dun sa kanilang lugar. Tapos huhuni sila ng sabay-sabay na parang nakakaramdam sila ng negatibong enerhiyang magdadala ng kapahamakan sa lugar na yon. Nag-iingay sila magdamag, kaya nakakapaghanda ng mga dapat nilang gawin yung mga taga doon. Nawala na lang daw po ang mga ito nang magsimula na ang unti-unting pagiging moderno ng panahon, Sir Jupiter. Hanggang sa umalis na rin daw po isa-isa ang mga tao doon sa paanan ng bundok dahil karamihan sa kanila ay lumipat na sa mga syudad. Nang ikinwento sa akin ng nanay ito, halo-halo po talaga ang naramdaman ko. Kakaiba ang kwentong to, pero para sa nanay ko ay sobrang sentimental nito para sa kanya. Kaya sana po ay magustuhan ninyo ito, kahit di naman ako ganun kagaling sa pagkakwento. Maraming salamat nga po pala sa inyo, Sir Jupiter, at sa inyong buong team na walang sawang naghahatid sa amin ng mga ibinabahagi ninyong istorya. Sana po ay mas lumaki pa ang inyong channel. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang dito na lang, Eleanor. Shoutout time naman tayo ngayon. Shoutout kay Virgie Gentiles, Shona Serra, Asetre Family, Christine Landingin, Mary Selar, Julieta Parange, Jane Andilab, Diane Garingo, Lynn Morante at kay Joan Guillen. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Loida Heriosa at Rosie De Mesa. Sabi ni Loida, "Hi, Sit Ibangungot, silent fan and avid listener here. Naubos ko na lahat ng stories nyo at kwentong takip silim at favorite ko ang story ni Lando na bulag. Funny talaga kahit may mga creepy encounters at almost lahat ng stories nyo kahit nasa shower, nakaplay yung kwentong takip silim at sityo bangungot at minsan
Nagkataon pa na sa shower scene yung mga kwento nyo, creepy talaga. Minsan, habang nagluluto, basta naka-speaker pa at libang na libang ako sa mga stories nyo. Gusto ko ring mag-share sana ng mga stories kaso super busy mama ko. Keep it up, marami kaming napapasaya ninyo. Especially yung pag-narrate ng stories at boses na talagang nanunuot sa tenga. God bless po sa inyo at sa lahat ng staff. More power. Sabi naman ni Rosie, magandang araw po Sir Jupiter. Napakinggan ko po ito kagabi. Tinapos ko kaya lang di na ako nakapag-comment dahil patay na lahat ng ilaw. Di na ako makapag-type kaya ngayon inulit kong pakinggan. Salamat sa napakagandang kwento. Enjoy po sa pakikinig. God bless you all sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kakalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.